Ang atin pong pag-aaral ay sa Mateo chapter 24 verse 36. Pinamagatan natin na ang araw at oras ng pagbabalik ni Jesus. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia. Meron din pong ilang Tagalog popular version at sa English po ay New King James Version at ilang New American Standard Bible ang ating mga gagamitin. Kung tayo po ay nag-aaral ng Biblia at sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, alam nating mahalagang katuruan at may katotohanan itong pagbabalik ni Jesus. O mga kapatid, naitatanong ba natin sa ating sarili kung kailan nga kaya muling darating ang Panginoon? Sa mga balita ngayon, sakuna, tagutom, lindol, pati mga digmaan at iba't ibang mga kaguluhan sa mundo. Para bang lahat ng senyales nariyan na. Kaya po yung ibang mga tao nagtatanong, malapit na nga kaya ang muling pagparito ni Jesus? May mga ilang tao pa na tinatangka nilang alamin talaga yung eksaktong araw at oras. At may iba naman na talagang naniniwala na alam na nila yung eksaktong panahon. Kaya iniiwanan nila yung kanilang trabaho, iniiwanan nila yung normal nilang pamumuhay, no? Binibenta yung mga ari-arian, hindi na ginagawa yung dapat na pang-araw-araw na gawain. Pero sa kasaysayan at sa mga balita, nakita natin bigo sila dahil hindi naman talaga nangyari yung sinasabi nila. Ang resulta para sa iba na umaasa na alam nila yung araw at oras ng pagbabalik ni Jesus tapos hindi nangyari, naguguluhan sila. Yung iba tumatalikod pa sa pananampalataya. So mga kapatid, patuloy po tayong magsumikap sa pag-aaral ng Biblia. Samantalahin po natin ang mga ganitong gawain at ini-encourage ko din po kayo na magbasa kayo ng Biblia sa mga pribado po ninyong mga oras nang sa gayon po tumibay pa yung ating mga pananampalataya na lumawak yung ating kaalaman, umunlad yung ating pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, lumakas yung ating loob, at lumalim yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ngayon po, yung ating paksa, pag-aralan po natin ito hindi para matukoy natin kung ano yung eksaktong araw ba, ano ba yung eksaktong oras ng pagbabalik ng Panginoon. Pag-aaralan natin ito hindi rin para hulaan lamang at hindi para sagutin yung tanong na bakit ba kasi hindi sinabi yung eksaktong araw at oras. Kundi pag-aaralan natin ito para paghandaan or kung handa na para manatili tayong handa. Namumuhay ng may kahandaan, anumang araw, anumang oras, bumalik ang Panginoon. So, tanong po, kung sinabi kaya sa'yo ng Diyos ang eksaktong araw at oras ng pagbabalik ng kanyang anak na si Jesus, paano kaya yung paraan ng pamumuhay mo ngayon? Kung sinabi sa iyo ng Amang Diyos yung eksaktong araw at oras ng pagbabalik ni Jesus, iba kaya yung pamumuhay mo ngayon sa pangkasalukuyan mong pamumuhay? Or halimbawa naman po, isa kang anak na aalis ang iyong mga magulang, aalis ang iyong tatay, aalis yung nanay, na may pupuntahan sila na malayong lugar at nagbilin sa iyo na panatilihin mong maayos itong bahay, panatilihin mong malinis, panatilihin mong ligtas, nasa mabuting kalagayan. Itong bahay na nagbilin siya na babalik siya, pero hindi niya sasabihin kung kailan yung eksaktong araw ng pagbabalik. So, halimbawa ganun yung sitwasyon natin bilang yung magulang natin aalis. Ngayon, bilang anak tayo, anong klaseng paghihintay ngayon yung gagawin natin? Nakaabang ba talaga tayo? Nagsisikap ba talaga tayo na maging handa sa pagbabalik na inaalala natin yung mga bilin sa atin? Or baka naman nagpapabaya tayo? Baka iniisip natin na kung babalik man yun, matagal pa yun. Saka na lang mag-ayos. Saka na lang kikilos, malayo pa naman yun. Kapag hindi natin alam yung oras, pero alam naman nating babalik, ang tanong, nagpapabaya ba tayo o naghahanda?
Kapag alam natin yung eksaktong araw at oras, lalo kung malapit na, no? Alam natin yung araw, alam natin yung oras, tapos malapit na, malamang maghahanda talaga tayo. Malamang magsisisi at tatalikod tayo sa mga kasalanan natin, sasampalatayan na natin ang ating Panginoon na isasabuhay natin ang kanyang mga katuroan. Then aayusin natin yung physical at spiritual nating pamumuhay. Dahil alam natin. No? Pero kung alam natin, pero kunwari naman ay mangyayari pa yung pagbabalik year 2030 pa. So year 2025 ngayon, kunyari alam natin na babalik ang Panginoon sa taong 2030 pa. Baka kapag ganyan naman katagal, maaring mamuhay tayo sa pagpapabaya. Or isipin natin na sa 2029 na lang tayo magsisisi. Sa 2029 na lang tayo mananampalataya kasi nga 2030 pa babalik. Medyo din, no? Mahirap din pala pag yung alam natin tapos matagal pa. Ngayon, paano kung hindi natin alam, wala tayong idea, ang masamang kalagayan din, maaring hindi tayo maghanda. Or kung maghintay man tayo, parang wala lang. Para bang mga estudyante na hindi mag-aaral at hindi magre-review hanggat hindi alam yung schedule ng exam. Or parang mga empleyado na nagpapabaya sa trabaho kasi wala namang amo, walang bantay, o kaya umalis yung boss. So, may mga pag-aaral tayo ng mga ganitong paksa, mga kapatid, nang sa gayon po, hindi lang tayo ma-inform, hindi lang tayo ma-remind, hindi lang tayo makaalam, kundi makatugon talaga tayo ng tama bilang mga mananampalataya. At hindi lang din tayo basta-basta maniniwala, no, kapag may nagsabi sa atin, kapag may nagbalita sa atin na alam nila yung eksaktong araw at eksaktong oras ng pagbabalik ni Jesus. Sa ating pag-aaral patungkol sa kanyang pagbabalik, ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 24 verse 36. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang Ama lamang. No one knows that day and hour. Sa oras at araw na iyon, yung tinutukoy po na araw at oras ay ang muling pagparito ng Panginoong Hesus. So sinasabi nga po dito, but of that day and hour, walang nakakaalam maliban sa Ama. Pero malinaw po yung mensahe. Isang tiyak, isang totoo, sigurado, at talagang mangyayari ang pagbabalik ni Jesus. Kaya lang lihim sa atin yung araw, lihim sa atin yung oras. Kaya po, kinakailangan na handa tayo palagi. Tayong lahat. Totoo palang mangyayari ang araw at oras na babalik si Jesus eh. Hindi nga lang sinabi kung kailan, pero dahil babalik ang Panginoon, hintayin natin siya ng may paghahanda. At dalangin ko po na ang araling ito ay isa sa makatulong sa atin para tayo ay maging handa at manatiling handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa talata pong ito yung ating main text. Meron tayong 3 pangunahing punto na pag-aaralan tungkol ito sa pagbabalik ni Hesus. Una, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit. Hindi ito kakulangan ng Diyos, hindi kahinaan ng Diyos at hindi din pagkakamali na wala ni isa man sa atin ang nakakaalam ng araw at oras ng pagbabalik ni Jesus. Sa panig natin, yung araw at oras ng muling pagparito ni Jesus, lihim sa atin. Sinadyang hindi ipaalam sa atin. Sabi nga sa main verse natin, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Meaning sa atin walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit. May mga bagay na sadyang itinago ang Diyos. Meron talagang mga bagay na hindi na ipinapaalam pa sa atin. Katulad nitong araw at oras ng pagbabalik ni Jesus.
ang ipinapahayag sa atin, babalik si Jesus. So malinaw yon. Kung kailan babalik, inilihim na yon sa atin. Ang sinasabi po dito, walang nakakaalam, sino man sa atin. So ganun talaga. Iyon na talaga yon. Ganito nga yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 29. Basahin natin yung Tagalog Popular Version sa verse 29. May mga bagay na mananatiling lihim at yaon ay para kay Yahweh lamang. Ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. The secret things belong to the Lord our God. Ibig sabihin, may mga bagay na Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Hindi na natin kailangang malaman ang lahat para manampalataya tayo at sumunod sa Diyos. Muli po, may mga bagay na mananatiling lihim, pero may mga ipinahayag naman sa atin. Yung mga ipinahayag? Yung katuruan, yung mga kautusan, yung kalooban ng Diyos na malinaw na ipinahayag sa atin, yun ay sapat na para sumunod tayo, sapat na yon para magtiwala tayo sa Diyos ng may katapatan. Ang pananampalataya po natin mga kapatid, nakasandal sa kung ano yung ipinahayag sa atin. Kung ipinahayag sa atin ang katuruan, ang kautusan, iyon na yung doon na nakasandal yung ating pananampalataya. Hindi sa kung ano yung inilihim. Dahil ang sabi nga po dito, may mga bagay na mananatiling lihim. At yaon, yung lihim na yon, the secret things belong to the Lord our God. Yan yung katotohanan. May mga bagay tayong hindi malalaman. Tingnan po natin maging yung mga naunang mananampalataya sa atin. Yung mga first generation Christians, mga first-hand disciples, mga literal at physical na nakasama at nakausap ang Panginoong Hesus. Yung sila yung mga alagad na yon, yung mga disciples na yon, yung mga mananampalataya noon, may mga bagay na hindi ipinaalam maging sa kanila. Sa Acts chapter 1 verse 7, mga Gawa chapter 1 verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling autoridad. Yung context po nitong talatang ito, bago umakyat si Jesus sa langit, tinanong ng mga alagad si Jesus. Sabi ng mga disciples, Panginoon, ito na ba yung panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Bago umakyat si Jesus sa langit, tinatanong nila si Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So, itong mga disciples sa panahon na ito, interesado sila na malaman yung schedule ng plano ng Diyos. Pero ang sagot ni Jesus dito, hindi ukol sa inyo na malaman ang oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama. Hindi para sa kanila yung kaalaman na yon. May mga bagay talagang sadyang hindi ipinapaalam sa atin. Hindi ukol na malaman natin. May mga bagay na ganoon. It is not for us to know. Ngayon, dahil hindi natin alam, wala na ba tayong gagawin? Dahil hindi natin alam yung oras at araw, wala na ba nga tayong gagawin? Meron pa rin. Sa aklat ng Marcos sa chapter 13, kaparehong tagpo sa pinag-aaralan natin sa Mateo chapter 24 na tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Dahil nga sa wala ni isa man sa atin ang nakakaalam, sabi po sa verse 33 dito sa Marcos chapter 13, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Dahil sa hindi natin nalalaman kung kailan ang panahon, nasabi dito, take heed, keep on the alert. Ang hindi pagkaalam ng eksaktong araw at oras, hindi po dahilan para wala na tayong gagawin. Kundi meron tayong gagawin. Ang sabi dito, mag-ingat, kayo'y magbantay. Meaning po, maging alerto kayo, maging handa kayo, maging disiplinado kayo. Ngayon, sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, nasaang level na tayo ng kahandaan? Nasaang antas na tayo ng pag-iingat? Nagbabantay ba talaga tayo?
alerto ba talaga tayo? Ang hindi pagkaalam sa eksaktong araw at oras, hindi dapat magtulak sa atin sa katamaran sa pagbabantay. Yung kawalang ingat, yung hindi alerto. Yung hindi natin alam, yung eksaktong araw at oras, dapat itinutulak tayo niyan sa kahandaan. Bakit dapat magbantay? Bakit dapat alerto tayo? Dahil nga sa hindi natin alam ang eksaktong araw o oras. So, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus anumang oras at pwede siyang dumating sa oras na hindi natin inaasahan. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica, basahin natin itong kanyang sulat sa 1 Thessalonians chapter 5, dito sa verse 2. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. So, totoo na darating ang Panginoon. Pero ano yung pagpapaliwanag dito ni Apostle Paul? Walang magnanakaw na sasabihin niya kung kailan siya magnanakaw. Ganyan yung pagbabalik ng Panginoon. Ang sinasabi sa atin dito, biglaan. Maari siyang dumating sa oras na hindi inaasahan. Walang eksaktong oras. Kaya po, maging laging handa. Kung tayo po ay mga mananampalataya ngayon, ipamuhay natin yung ating pananampalataya araw-araw. At sa bawat araw, sa positibong kaisipan ng paghihintay sa Panginoon, maging tapat tayo, maging handa tayo sa lahat ng oras. Maging tapat at handa dahil hindi nga natin alam yung eksaktong oras at araw. Sa ating main verse, bukod po sa atin na mga tao na hindi nakakaalam, binanggit din na hindi alam ng mga anghel yung araw at oras. Ganito yung pagkasabi. Kahit ang mga anghel sa langit, hindi nila nalalaman, not even the angels of heaven. Bakit kaya nabanggit dito itong mga anghel? Bakit sinabi pa na hindi nila alam nitong mga anghel? Marahil po, ipinapakita yung limitasyon ng mga nilikha ng Diyos. Na kahit itong mga makapangyarihang mga anghel na nasa langit, kumbaga, anghel na nasa langit ay nasa presensya ng Diyos. Ganon pa man, sa ganong kalagayan nila, hindi pa rin nila alam yung takdang araw at oras. Ipinapakita dito na ang mga anghel hindi po all-knowing. Hindi sila binigyan ng Diyos ng ganap na kaalaman kahit sila ay angels of heaven. O may warning din tayo makikita sa talatang ito. Mag-ingat tayo sa mga mapandayang aral, mga mapandayang katuruan na nagsasabing alam nila yung eksaktong araw at oras ng pagbabalik ni Jesus. Ang babala sa atin, maging maingat. Kapag may nagbabalita, kapag may nangangaral na sinasabi nila na alam nila yung eksaktong oras at araw ng second coming ni Jesus, tiyak mali yun. Mali yung sinasabi nila na yun dahil sino mang tao, maging mga anghel sa langit, walang nakakaalam. Kung meron sa atin na mga tao na magkukwento at magbabalita sa atin na alam nila yung eksaktong araw at oras, hindi totoo yun. Kasi itong mga anghel, hindi nila alam. At wala din pong sinasabi sa Biblia na alam natin, alamin natin, or malalaman natin. Ang sinasabi lamang po, maging handa tayo. Sa unang punto ng ating aralin, malinaw na inilihim sa ating mga tao at lihim din maging sa mga anghel yung eksaktong araw at oras ng pagbabalik ni Jesus. Walang nakakaalam, mga tao man o maging mga anghel sa langit. Marahil nga po para mahikayat tayo na mamuhay sa pananampalataya na merong kahandaan at nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon na handa anumang oras. Kahit sa oras na hindi inasahan ay dumating ang Panginoong Hesus, handa tayo. Ngayon, ito yung kasunod na punto. Maging si Jesus mismo, hindi rin niya alam yung eksaktong araw at oras. Ni ang anak. Ang makikita natin sa punto na ito, yung napakalalim at
may kapakumbabaan na katangian ng ating Panginoong Hesus. Isang ehemplo ng ganap na pagpapasakop sa Ama na dapat nating tularan. Yan dapat natin makita. Tingnan niyo po ulit. Basahin natin yung ating main verse. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, nor the Son. Hindi po ito kahinaan ni Kristo na hindi niya alam. Kundi ipinapakita nito sa atin na ang tunay na anak ng Diyos sumusunod po, nagtitiwala at nagpapasakop sa Amang Diyos. Hindi natin kailangang malaman ang lahat. Sapat na po kung ano yung ipinapahayag at ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Ang kailangan lamang po, tayo ay sumunod, tayo ay magtiwala, tayo ay magpasakop ng tapat ng buong puso. Kung ang Panginoong Hesus nga po ay nagpapasakop sa Diyos, tayo po bilang mga tagasunod ni Hesus, nararapat din lamang na magpasakop tayo. Magpasakop tayo sa malaya at makapangyarihang pagpapasya ng Diyos Ama. Kung hindi man ipinaalam sa ating lahat at maging kay Hesus, hindi ipinaalam sa Panginoon, gano'n na nga po yun. Pinapaalalahanan tayo na maghintay ng may kababaang loob. Hindi natin ibinababa ang pagka-Diyos dito ni Hesus, kundi ang binibigyang diin lamang natin o yung pinapatingkad natin dito ay yung pagiging perpektong halimbawa ng isang masunuring anak ng Diyos. Mula sa talatang ito, masasabi po nating may dito po sa talatang ito, makikita natin na merong hangganan or may limitasyon ang kaalaman ni Hesus tungkol sa oras at araw ng kanyang muling pagparito o pagbabalik sa mundo. Again, hindi natin ibinababa ang pagka-Diyos ni Hesus. Ang binibigyang diin natin, habang nakikita natin ang limitasyon ni Hesus na hindi niya alam yung araw at oras ng kanyang pagbabalik, mas nakikita po natin yung kataasan, mas nakikita natin yung kadakilaan ng Ama, at nabibigyang diin natin yung kapakumbabaan naman at kusang loob na pagsunod at pagpapasakop ni Hesus sa Ama. Nawa po mga kapatid, sa bahagi ng ating talakayang ito ay kunin ko po yung pagkakataon para ipaalala sa bawat isa na sa loob ng ating kalipunan, ito yung taglay nating pangunahing aral tungkol sa pagkilala natin sa Amang Diyos at pagkilala natin sa Panginoong Hesus. At pagkakataon din po ito para ituro at ipahayag natin sa ating mga taga-subaybay yung tungkol sa Ama at tungkol sa Anak ayon sa Biblia, ayon sa banal na kasulatan. Ano pong aral ito? Na hindi po itinuturo ng Biblia na si Hesus ay ang Ama at ang Ama ay si Hesus din. The Son, the Father. Bigyan pansin po natin ito. Magkaibang kalagayan, magkaibang persona. Ang anak ay ang anak. Si Hesus yon. Malinaw yon. Ang Ama na may likha ng lahat, siya ang ating Diyos na pinakadakila sa lahat. Hindi po iisa ang Ama at ang anak. Na kung sino ang Ama, siya din yung anak. Na kung sino ang anak ay siya din ang Ama. Hindi po ganon. Pero ganito ipinapahayag sa atin ng Biblia. Ang anak ay ang anak, si Hesus. At ang Ama, yung may likha ng lahat na pinakadakila sa lahat, ay ang Amang Diyos. Kung ganyan ipinapahayag sa atin ng Biblia, dapat ganyan din natin iyan unawain at tanggapin. Iba yung nakasakop, yun ang Ama. At iba ang nagpapasakop, yun ang anak. Iba ang nagsugo, ang Ama yon. Iba din ang isinugo, si Hesus yon. Kumbaga, iba yung nagpapagawa sa gumagawa. Ganito pa ang sinasabi ni Hesus sa John chapter 5, dito sa verse 30. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig
At ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Iba ang isinugo, ang Panginoong Hesus yun. Iba din yung nagsugo, ang Ama iyon. Sabi ni Jesus dito, I can do nothing on my own initiative. Hindi niya hinahanap ang sarili niyang kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Nakikita natin yung kaibahan ng Ama at ng Anak. Isang personal na pagkakahiwalay ng dalawang persona. Ang Ama ay hindi ang Anak at ang Anak ay hindi ang Ama. May sariling kalooban si Jesus. Meron siyang own will. Pero pinili niya na magpasakop sa nagsugo sa Kanya. Ang pinili ni Jesus ang kalooban ng Ama, hindi ang kalooban niya. Muli, dalawang persona, may kaugnayan, may relasyon sa isa't isa. Ang nagsugo, ang Ama. At ang isinugo, ang Anak. Ito pa ang isang suportang talata sa kalagayan ng Ama at kalagayan ng Anak. Pakinggan po natin ang sinasabi mismo ng Panginoong Hesus dito naman sa John chapter 8 sa verse 18. Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, sabi ng Panginoong Hesus. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang context ng talatang ito ay pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang ilaw ng sanlibutan. Kaso, itong mga kausap niya dito ng mga Pariseo, duda, ayaw maniwala kay Jesus. Hindi daw totoo ang patotoo ni Jesus kasi mag-isa lang siya. Sa kautusan po at sa paniniwala ng mga Pariseo, dapat dalawa ang nagpapatotoo para maniwala silang totoo ang sinasabi nung nagpapatotoo. Kaya ganito ang sinabi dito ni Jesus. Ako, sabi ng Panginoong Jesus, at ang Ama. Dito po, makikita natin dalawang witness. Dalawang nagpapatotoo. Dalawa ang saksi. Ang dalawang witness na yan, hindi ito pagkakaiba ng role o mode, kundi dalawang saksi talaga. Ibig sabihin, dalawang persona, dalawa ang nagpapatotoo. Magkaiba ang kalagayan, may relasyon sa isa't isa. Parehong banal, parehong Diyos. Magkaiba ang Anak, magkaiba ang Ama. At ito po ay mahalagang bahagi ng plano ng kaligtasan. Singit paalala lamang po ito mga kapatid. Pagpapanariwa ng aral na taglay at iniingatan sa loob ng ating kalipunan. Kasi ito pong ating congregation, hindi ito nabibilang sa tanyag, hindi ito kabilang sa majority o kaya karaniwang structure ng mga Christian churches sa ating bansa. Kumbaga siguro masasabi natin nasa minority tayo o yung tayo ay nasa hindi pangkaraniwan. Hindi tayo kabilang sa sa Trinitarian, hindi tayo kabilang sa oneness. Kundi kabilang tayo sa kung ano ang sinasabi at sinasaad ng Biblia. Yun yung paniniwala natin. Hindi tayo naglalagay ng aral sa Biblia, hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nagbabawas. Kundi, kung ano ang aral na nasa Biblia, yun ang doktrinang dala-dala natin. Nawa po ay malinaw ang aral na ito para sa atin. Balikan po natin yung ating pangunahing aralin tungkol sa araw, tungkol sa oras ng muling pagparito ni Jesus. Walang nakakaalam, walang sino man ang nakakaalam sa atin, kahit yung mga anghel sa langit, ni ang Anak. At ito na yung ikatlong punto ng ating pag-aaral. Kundi ang Ama lamang. Ang Diyos Ama ang sovereign, no? May ganap at lubos na kapangyarihan at karapatan sa lahat ng bagay. Ang Ama walang mataas sa Kanya. Ang lahat ay alam Niya. Sabi nga po, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit ni ang Anak, kundi ang Ama lamang, but the Father alone. Ipinapakita nito na ang Ama lamang ang may kapangyarihang magtakda ng araw at oras ng muling pagbabalik ni Jesus. Ito ay pagpapakita ng lubos na otoridad ng Amang Diyos.
sa pananalita dito ni Jesus, ipinapakita dito yung kataasan ng Ama. Kaya kung may inilihim ang Ama at kung may inahayag naman ang Ama, nasa malayang pagpapasya yon at otoridad yon ng Ama. Hindi dahil hindi Diyos si Jesus, kaya hindi niya alam, kundi dahil sa kapakumbabaan at pagpapasakop ni Jesus. No, ipinapakita dito ni Jesus yung otoridad na meron ang Ama, na ang Ama lamang ang nakakaalam ng araw at ng oras ng pagbabalik ni Jesus. Kaya po, tayo, tulad ni Jesus, magpapasakop tayo, magtitiwala tayo, maghihintay tayo. Ang pagbabalik ni Kristo sa lupa ay ayon sa panahon, ayon sa ganap na kaalaman at pagpapasya ng Ama. Sa pagsasabi dito ni Jesus na ang Ama lamang, pinapakita ng Panginoong Jesus ang kataasan ng Ama. Kataasan na hindi mapapantayan ng mga anghel sa langit, hindi natin mapapantayan tayong mga tao, at sa karunungan ng oras, kaalaman ng oras at araw ng pagbabalik ni Jesus, hindi mapapantayan ni Jesus ang Ama. Sa talata pong ito, mas nahayag sa atin ang dalawang magkaibang kalagayan ng Ama at ng Anak. At makikita din natin dito yung ganap na kaalaman ng Ama kung kailan babalik si Jesus, dahil tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. Tiyak ang pagbabalik ni Jesus. Ang Ama lamang ang nakakaalam. So maghanda tayo, mamuhay ayon sa halimbawa ni Jesus, mamuhay ng may pananampalataya, may pagsunod, may paghahanda. Sa Mateo 24 verse 44, kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang talatang ito naglalaman ng babala at paanyaya. Babala sa mga hindi handa. Sinasabi dito, ang Anak ng Tao darating sa oras na hindi nyo inaasahan. So yun yung babala. Tiyak na darating. At darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang paanyaya naman, dahil tiyak na darating ang Anak ng Tao, walang iba yun kundi ang Panginoong Jesucristo, kaya dahil sigurado yun, hintayin natin ang may paghahanda, hintayin natin ang may pananampalataya at may pagtitiwala. Maging handa. Be ready. Hindi lamang ito utos, hindi lamang ito mungkahi, kundi panawagan sa ating lahat. Magpakumbaba at maging laging handa sa pagbabalik ni Jesus. At dahil hindi nga po natin alam ang araw at oras ng muling pagparito ng Anak ng Tao, na dahil ang Ama lamang ang nakakaalam at inilihim ito sa atin, na dahil hindi natin alam yung eksaktong panahon, ang ibig sabihin niyan, ngayon, yung tamang oras para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Dahil hindi natin alam yung eksaktong oras at araw, at maaring dumating siya sa oras na hindi natin inaasahan, ngayon po yung tamang oras para magsisi tayo, tumalikod tayo sa mga kasalanan natin. Ngayon yung tamang oras para manampalataya tayo kay Jesus at mamuhay ng tapat ayon sa mga halimbawa ng kapakumbabaan at mga katuruan ng Panginoon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo na lang or sa susunod na buwan. Or hindi sa next year na lang or saka na lang. At hindi rin po katwiran na masyado ka pang bata para manampalataya. Or sobra ka nang may edad naman para sumunod at maglingkod sa Panginoon. Maging handa ngayon na. Ang tunay na mananampalataya ay mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon na may kahandaan. Kaya po mga kapatid, kung meron pa tayong mga kasalanang hindi pa isinusuko, ngayon na yung oras na yon na isuko. Kung may pagtawag ang Panginoon na tinatanggihan mo, ngayon na po yung oras ng ating pagtugon. Kung ikaw po ay malamig ang pananampalataya, na tinatangay ka ng masamang sanlibutan, na tinutokso kang lumayo sa Diyos, ngayon po ang oras para magbalik loob. Hindi natin alam ang oras ng muling pagparito ni Jesus. Pero alam nating babalik siya. Hindi natin alam ang eksaktong araw at oras, kaya ang panawagan, maging handa. Be ready.
Nawa mga kapatid, kung nauunawaan natin ang pagkilos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, huwag nating papagmatigasin pa yung ating mga puso. Kung nararamdaman natin ang pangangailangan na tayo ay magpakumbaba, na tayo ay magsisi, na tayo ay maghanda, tumugon po tayo sa pagtawag sa atin ng Panginoon. At pakinggan natin ang Ama na nakakaalam ng lahat. Pakinggan natin ang Kanyang paanyaya, pakinggan natin ang Kanyang babala, na kung ngayon mismo darating ang Panginoon ay handa ba tayo? At nakatitiyak ba tayo na sa Panginoon nga tayo? Or kung hindi man po bumalik si Jesus, pero nauna namang matapos yung ating buhay dito sa lupa, handa po ba tayo sa pagharap sa Panginoon? Ang puso ba natin ngayon ay tapat? Ang puso ba natin ay naglalaman ng pananampalatayang nakasalig sa banal na kasulatan? Marami pang mga adjustments, marami pang mga kasalanan tayong dapat labanan. Marami pang pagtsatsaga at pagsusumikap ang kailangan para maihanay natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. At dahil hindi nga po natin alam ang eksaktong araw at oras ng pagbabalik ni Jesus, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Mamuhay tayo na may pananalig. Mamuhay na handa. Na anumang oras dumating ang Panginoon, handa tayo. At magpatuloy po tayo sa tapat na pakikibahagi sa mga gawain para sa kaharian ng Diyos at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Maging handa, maging laging alerto. Habang may pagkakataon pa tayo, habang may oras, may lakas at may buhay pa tayo. Ito po ang mensahe ng ating pag-aaral ng Biblia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Tayo po ay muling manalangin.